Magandang umaga po. Happy Lord's Day sa lahat. It is always an honor and a horror to stand in front of you. Kasi po, hindi lang halata, I have stage fright. At hindi rin halata na ambush po ako less than 1 month lang na notice to speak in front of you. Medyo sanay kasi ako 1 year dapat schedule. 1 year ahead. Pero salamat po. Salamat po sa Diyos, unang-una, for this blessing and honor. And sa nang ambush sa akin, salamat, babawian kita. Okay. Kita nyo naman ang nasa screen. That's my first pasabog for today. Is faith enough? Is faith enough? Do I see a yes? Medyo ang nakikita ko ay mga mukhang nakatulala. Confused. Faith enough for what? Diba? Para saan, kapatid? For salvation, is faith enough? For living the life that God wants us to live, is faith enough? For doing the will of God for us, faith lang sapat na ba? Faith alone. Let me emphasize the word alone. Faith alone is not enough. Alam po natin yan, mga Kristiyano. Faith alone is not enough. Pero, when we speak about matters of faith sa mga kaibigan natin sa labas, when we speak about matters of faith sa mga katrabaho natin, sa mga kaklase natin, sa mga kapamilya natin na wala pa sa iglesia, maririnig natin itong mga bagay na to, mga salitang to. May faith na ako. My faith is enough. Okay na yun. Pareho lang naman tayo ng pinaniniwalaan Diyos. Di ba naririnig natin yun sa ating mga nakasalamuha? Ito kasi yung pinaniniwalaan namin, ng pamilya namin, ng asawa ko. So, wag mo na akong turuan. May Bible study din kami. May mga naririnig din tayong ganun. So, okay na yun. Ang importante, naniniwala tayo sa Diyos. Pero, we have a warning from Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Kung babasahin niyo po yung verses, may warning po doon. Sa verse 21, sinasabi, not everyone who says, Lord, Lord, will be saved. Hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Lord, hindi lahat ng may faith or supposed faith will be saved. Who will? Sino ang masasalba, maliligtas? The one who does the will of my Father in heaven. Pero, sa verse 22, meron ding magsasabi, Lord, we prophesied in your name. Nagturo kami in your name. Lord, we drove out demons in your name. Familiar ba? We see it on TV all the time. We see it on Facebook. Lord, we performed miracles in your name. Anong sagot ng Diyos sa kanila? Verse 23, I never knew you. Hindi kita kilala. Away from me. Faith alone. Again, ulitin ko. Faith alone is never enough. Lalo when it is false. When it stands on false ground. On false teachings. Teachings and practices na wala naman sa salita ng Diyos. Dinagdag na lang ng mga tao who supposedly have good intention. Maybe. Diyos lang naman nakakaalam ng intention ng puso ng isang tao. Teachings and practices na dinagdag na lang ng mga taong
may good intentions at nilelabel na tradisyon. Tradisyon ng paniniwala natin ito na gawin ito, pero wala sa salita ng Diyos. Sacrament. Wala rin yun sa salita ng Diyos. Or may mga maliliit na bagay. Practices out of culture. Sasabihin ng iba, harmless naman, kapatid. Walang masama. Para lang mas lively ang pagsamba natin, para lang mas makabagay sa panahon ng ating pagsamba. Good intentions. Harmless. But it reminds me, of an old proverb. Pasensya sa pagkakagulo. Merong ancient saying or proverb na nabasa ko or matagal ko nang nabasa. The road to hell is paved with good intentions. Ano po ibig sabihin nun? When we act on certain things, on certain beliefs, when we practice certain things na wala naman sa salita ng Diyos, sabihin na natin harmless, sabihin na natin good yung intention, pero it goes against the will of God. God's word, saktong-sakto po yung saying. The road to hell is paved with good intentions. Ngayon mga kapatid, sinasabi natin, faith alone is not enough. Anong kulang? The Word of God, maraming sinasabi. Maraming tinuturo ang salita ng Diyos about the kind of faith na kailangan meron tayo. The kind of faith that God requires from us. Kung pag-aaralan natin yun ngayon, mauubusan tayo ng oras. And wala tayong masyadong maalala. May training ako sa storytelling na naalala ko yung isang lesson. Tawag nila doon, the power of three. The power of three. Mas naaalala daw ng taong kausap mo or tinuturuan mo ang lesson when it comes in three. Tatlong main points. So gamitin ko po yung power of three ngayon. I hope may maalala kayo sa ating lesson. Unang point. Faith alone is not enough. Faith must be rooted in love. There are those of us who say, meron sa mga kaibigan natin, may faith sila. But they do not have love. Let me explain. Instead of having love, yung faith, supposed faith, ginagamit nila to spread division. To spread hate, judgment on sa other beliefs. That is not true faith. That is not faith. That is rooted in love. There's yung binasa na verse ni kapatid na Aitan, ni Brother Aitan. This has stuck with me for a very long time. 1 Corinthians 13:2. Yung sinulat dito ni Paul, and yung part, in particular, yung part na sinabi ni Paul, if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Kung ang faith ko ay nakakagawa ng miracles, pero walang love, walang kwenta yung faith ko. I am nothing. Sinabi ni Paul. What does this mean in terms of when Paul wrote this? Sinulat ito ni Paul to the church in Corinth during a time when the members of the church had, sabihin natin, skewed. Ano bang skewed sa Tagalog? Misaligned priorities. Ano yung priorities nila? During that time, may mga kapatid, members of the church na who had gifts. Some had gifts na they can speak in tongues. Ano po yung speak in tongues? You can speak different languages.
Kahit hindi sila nakapag-aral or ngayon, pwede nating aralin iba-ibang languages online. During that time, they had gifts to speak in tongues. Others had gifts to prophesy, to see the future. And the church in Corinth, some members valued people with those gifts over others. Dito pumasok si Paul. Dito yung context na pinasok ni Paul in writing this letter to the church in Corinth. And even if you look to prior chapters of 1 Corinthians, nagko-connect yung mensahe ni Paul. Ano ba ang mensahe ni Paul? These gifts, yung mga gifts na sinasabi, speaking in tongues, performing miracles, they are valuable, but none are more valuable than love. Walang mas mahalaga. Prioritizing one gift, valuing gifted people over others, is not the kind of faith that God wants. Hindi yun yung walang love dun sa root ng faith na yun. What's love got to do with it? Walang kakanta. Nakita kita, sumayaw ka. In the next verses ng 1 Corinthians 13, Paul wrote the love chapter. Alam na alam po ng mga preacher yung love chapter na yan. Ginagamit nila madalas sa mga kasal. But it applies to us fellow Christians then. In this case, sa context na sinulat ni Paul. Paul writes that love is patient, love is kind, love does not boast, love does not dishonor others, and many things. All things that are connected to chapter 12 na sinasabi niya. We all have gifts. Mga kapatid, each one of you in this church, and even in the time ng church in Corinth, we all have gifts. We all have roles. Iba-iba. And if our faith is rooted in love, when faith and love are there, we treat each other equally or even higher than ourselves. Ganun po yung true faith. Faith that is rooted in love. Let me re-emphasize one point. Love is the foundation. Love gives faith its true meaning and purpose. Ano pong, I know you can recite John 3:16 by memory. Ano pong sinasabi doon? God loved the world. Yun yung una, di ba? That's the first line. God so loved the world. Love drove Him to send Christ to us. So love is the foundation of that faith. Faith must be rooted in love. That's point number 1. Number 2, faith must manifest through action. Faith must be rooted in love, and that love must manifest through action. Isang practical example. Nanligaw tayo sa mga kalalakihan or even girls. Nanligaw tayo. Or may manliligaw tayo. Professing love. Sinasabi sa atin, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ako. Walang kapantay ang pag-ibig ko sa'yo. Pero hanggang salita lang. No action. Hindi ka bibigyan ng oras to spend time with you. Hindi ka aalagaan pag may sakit ka. Hindi ka pupuntahan para protektahan ka. Hindi ka man lang hahawakan, parang mga politiko natin. During campaign season, they speak love to the public. Tapos pag nahawakan ng didiri. Di ba? Is that love? Is that love, mga kapatid? Hindi, di ba? It's the same in our faith. Faith that does not manifest in action. There are 2 examples. Yung faith na nagmamanifest sa maling action and faith that
nagmamanifest sa walang action. Let me explain. The split type faith and the silent type faith. Ano yung split type faith? Merong Christians, nagsasabing Christians sila, who are very vocal about their faith. Very public, very showy. Pero in private, ibang-iba. Hindi nagko-connect yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Split type. Very opposite. Meron din namang Kristiyano, nagsasabi, nagsisimba, silent type. Hindi mo malalamang Kristiyano siya outside of the church. Borderline, nahihiya pang sabihin Kristiyano siya. Outside. Magugulat na lang yung iba. Ay, Kristiyano pala si ganito. Hindi ko alam. So those are the two examples ng faith that does not manifest with the right action. James chapter 2, verse 17 to 18, isang reminder for those kinds of Christians among us and outside of the church. Faith is felt in good deeds. In the same way, sinasabi ni James, faith by itself, faith alone, if it is not accompanied by action, is dead. Ang encouragement sa atin dito ni James, ipakita natin na totoo tayong Kristiyano. How? By our good works. Hindi naman po sinasabi dito na we must do good to prove our faith. It's the other way around. Kung totoo yung faith natin, if your faith is true, if your faith is rooted in love, yung love na yun lalabas. Yung love na yun natural na lalabas through what we do. Ephesians chapter 2 verse 10. Again, sinasabi ito, when we are truly in Christ, we are designed, we are created to do good. Kung tayo po ay totoong Kristiyano. Kung totoong nasa loob natin si Kristo. We are created to do good. When our faith is rooted in love, that love flows out as good deeds. When our faith is true, when our faith is a loving, living faith, doing good is a way of life. And it can also serve as a check for us. Evaluate natin yung faith natin. If we profess to have faith, sinasabi natin may faith tayo, but we are doing nothing good. Teka, tama ba yung faith ko? Is my faith rooted in love? If it is, nagmamanifest dapat yun. It must be felt through good deeds. Third and last point. Number 3. Panguli na. Medyo pasabog. Faith alone is not enough. Faith must embrace doubt. Faith that doubts. A living faith is strengthened not by certainty, but by doubt. May isa akong pelikulang napanood. Based siya sa book. Title niya ay Conclave. And may isang eksena doon, napaka-powerful. And let me read what you are reading in front of you. Yung quote niya sinasabi. Let me tell you that the one sin I have come to fear more than any other is certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Our faith is a living thing precisely because it walks
hand in hand with doubt. If there was only certainty, and if there was no doubt, there would be no mystery, and therefore, no need for faith. Very powerful words para sa akin. I don't know about you, but gano'n siya eh. Kumonekta sa akin. Madalas kasi in matters of faith, we are told how certain things are done. How certain things are dapat ginagawa na lang. Hindi na kine-question. Hindi na. Doubt is considered a weakness. But, mababasa po natin in many examples in the Bible, Old Testament and New. The great heroes of our faith, they all had doubts. They faced times when they had doubts and questions. And they embraced that doubt as natural parts of their journey sa faith. Great prophets, kings, fathers of our faith, and even Christ. Sinabi nga dun sa quote kanina, even Christ, when he prayed in Gethsemane, or when he cried out on the cross, my God, why have you forsaken me? Those are all expressions of doubt. Ultimately, though, they embraced doubt and their questions as turning points that deepened their relationship with God. So Romans chapter 4, verse 18 to 21 is an example ni Abraham. Sa verse 19, mababasa natin, without weakening in his faith. Hindi nang hina ang faith niya. Abraham faced the fact. Ibig sabihin, he considered. Tiningnan niya ang katawan niya. Teka, my body is as good as dead. At that time, lampas 100 na yun. And he looked at his wife. The womb of Sarah is barren, as good as dead. So he recognized that doubt. Teka, promise ng Diyos sa akin, I will be the father of nations. Pero, teka. Still, without weakening in his faith, he embraced that doubt and believed against all hope. And his faith became stronger. Sorry again. Yeah, again. Pag sinabi natin embrace doubt, faith must embrace doubt. Hindi naman ibig sabihin, papadaig ang faith natin sa pagdududa. Papatalo yung faith natin sa doubt. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. What I am saying here is, we all have moments of doubt. We all have moments where mapapatanong tayo. And think of those moments as opportunities. Na kumapit lang tayo sa Diyos. Once we get through it, mas deeper ang magiging faith natin. Trust me. One saying again, na di mo bas dyan, never let the presence of a storm cause you to doubt the presence of God. Sa buhay po, marami pong storm. I myself, I have had a rocky time in my faith. Maraming storms, may signal number 1. Iba-ibang signal. Yung ano lang, medyo kaya. Pero meron ding signal number 4. It left me devastated. Medyo nakabangon na, pero nandun pa rin yung doubt. But, again, the lesson here is, kapit lang. Sabi dun sa Romans kanina, without weakening your faith, embrace that doubt and use it as an opportunity to grow deeper with God. So faith alone po, mga kapatid, to recap, is not enough. For faith to be complete, let's remember those 3 things na sinabi sa lesson. Faith must be rooted in doubt, in love, felt by good deeds,
and strengthened by doubt. As a parting thought sa mga kaibigan natin, outside of our faith, watching right now, or sa mga bisita natin, open-minded po ba kayo? Hindi po ito networking. Open-minded po ba kayo? This is a call po to free ourselves from the trap of certainty, from the trap of, dito na ako lumaki. Ask questions about your faith. I'm sure may faith tayong lahat, but ask questions. And in seeking the answers, you just might find yourself in the right path to a deeper, truer relationship with God. Muli po, salamat for the opportunity to speak in front of you, deliver the message, and may God bless us all.